pa rin si Lord ng way. Di ba si Lazaro nga, yung kaibigan niya, namatay na, dead na talaga. Ayun, dead na talaga, pero pinakita pa rin ni Lord yung kapangyarihan niya. So, kagaya kung may nangyayari sa buhay natin na mga testing, so mga struggle sa buhay natin, tinetest lang talaga tayo ni Lord para tingnan. Tinetest nga para ma-check kung tayo ba ay maniniwala pa rin at mananampalataya sa Kanya. Kahit na ano yung nangyayari sa buhay natin. Amen po ba? At last na bago tayo mag-worship, nakita ko lang sa tinestimony ni Kuya Paul. Tandaan niyo po yun, nabasa ko kasi yun kailan lang sa Facebook tungkol sa magkakapatid. Tandaan niyo po sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, ang pinaka-best na gagawin niya sa magkakapatid, bilang magkakapatid, huwag niyo pong ilalaglag inyong magkakapatid dahil kayo din yung magtutulungan. So, wag na wag po tayo magdadamot lalo sa mga kapatid natin. Kasi yung talagang kapatid nyo, kayo lang magtutulungan. Kaya mahalin po natin yung mga kapatid natin. Sila lang yung magiging kakampi natin in the end. Sige po, lahat tayo ay tumayo at tayo po ay sumamba sa Panginoon. Siyempre gusto natin, sino dito nag-expect na ma-receive yung or maramdaman yung presence ni Lord? Ma-experience yung power niya. Sino po gusto nun? Sino dito yung maramdaman natin yung goodness ni Lord habang nag-worship tayo? I-open po natin yung ating puso, yung ating spirit sa oras na ito upang yung presensya ng Panginoon ay patuloy nating maramdaman sa gabi ito. And ma-experience po natin yung kapangyarihan. Sige po, tayo po ay mag-worship. Di
po, minsan pa awitin natin magpakailanman. Sige po, sambahin lang po natin ang ating Panginoon. Sa huling pagkakataon po, taas po natin ang ating kamay sa Panginoon at awitin po natin ng buong puso yung awit ng pagsamba na ito. Sige po, taas po natin ang ating kamay. Sabihin natin sa Panginoon, magpakailanman, Panginoon. Sasambahin. Minsan ba ika'y sasambahin, Panginoon? Worship you, Jesus. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy ka namin pinapupurihan, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo, Panginoon. May mga pagsubok man, Panginoon, pero nagpapasalamat kami, Panginoon. Dahil nanatili kaming nakatayo, Panginoon. Nanatili kaming matibay, Panginoon, sa mga struggles na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil mayroon pa rin gawain, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Lord, dahil buhay kami ngayong araw na ito, Lord God. Salamat dahil malaya kami nakakalapit sa iyong presensya, Panginoon. Thank you, Jesus, sa lahat na ginagawa mo sa aming buhay. Sa gabi ito, Panginoon, dalangin po namin na ma-encounter ka ng bawat isa, Panginoon. And dalangin ko, Panginoon, na mag-reveal ka pa, Panginoon, ang word mo sa gabi ito. We apply your blood sa amin na nandito, Panginoon, sa mga nasa online, Panginoon, at sa mga papunta pa, Panginoon, dito. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa amin. At dalangin namin, Panginoon, mag-glorify ka sa gabing ito. Ito pong amin dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Tayo po yung makakaupo na. At di natin papatagalin pa. By the way, at first time niyo po ba sa ano? First time niyo dito sa Disciples Night? Dito sa... nakating ka rin ng Disciples Night dati. Okay. Last week? Okay. Alright. So, ngayon po tawagin na natin ang magme-message. So, parang bihira ko siya marinig dahil matagal na yung ikot ngayon ng Disciples Night Service. Siyempre, walang iba po kundi ang asawa ng ating pastora, Pastor Ezra Garcia. Sa gilid ba? Sa gilid? Okay. Alright. Thank you. Yan, nandito na naman po ako. So, huwag na natin patagalin. Medyo mahaba-haba ang ating topic. Tayo po yumuko, pumikit at manalangin at anyahan natin ang Banal na Espiritu. Panginoon, Hallelujah Jesus, sa oras to Lord God, diadakila ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, Lord God. Tuloy nga, Ama, na sa oras to Lord God, na samahan mo kami sa oras to Lord God, na patuloy nga, Ama, na ikaw ay makita namin, ikaw ay mapapurihan namin, Panginoon, sa bawat message, Lord God, at patuloy nga, Ama, open nyo nga po, Lord God, yung mga spiritual ears namin, Lord God, spiritual eyes namin, Lord God, makita namin, Lord God, yung kadakilaan mo, Lord God,
na makikita namin na kung gaano ka katotoo, Lord God, sa buhay namin, Lord God. And patuloy nga, Ama, na yung mga kaaway, distraction, o yung mga pagkabingyo, Lord God, mga maling pangangatwiran, Lord God, mga patuloy nga siyasaway natin. In Jesus' name mo, Lord God, patuloy nga, Ama, na mauunawaan lahat, Lord God, makakapanginig ng mensahe ito, yung gusto mong pasabi sa kanila, O Lord God, maging sa mga manonood, Lord God, sa online. And patuloy nga, Ama, na we thank you, Lord God, at patuloy nga, Ama, na samahan mo kami sa to, at maging yung lingkod, O Lord God, patuloy na bigyan mo ko ng knowledge and wisdom mo, Lord God, at ay yung mga revelation mo is mapahayag namin, Lord God, mapahayag ko ng maayos, O Lord God. Thank you nga po, at siyang binabalik ang pinamatas na papuri, pagsamba sa Panginoon Jesus. Amen. Sensya at medyo malatakot, inuubo-ubo pa ako. Kaya kung may baso, lalagyan na ng ubo. Hindi, joke lang. Tubig yan, tubig. So, nandun pa rin tayo sa ating topic na last week. Ano ang series natin? Ayan, Be a Salt and Light. Kaya, yan ang series natin. And we still, ito pa rin topic natin. And ang title natin this week, Nation will rise against nation. Ano sa Tagalog na to? Ano sumasagot? Hello! Ayan, sabi nito, Nation will rise against nation. Sa Tagalog, laban sa bansa. Di pa nagsisimula eh. Teka, tubig ulit Yan. Since ang topic natin sa Salt and Series is about end times na mga pinag-uusapan natin, yung mga nangyayari o nagaganap na bago maguno ang mundo o sa muling pagkababalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya end times bang ating tinatopic ngayon. And syempre, dahil malapit na ang end times, hindi natuloy sa 23 daw. Pero ayan, natuloy sa 23. Although tayo sa atin, lagi natin pinaghahandaan, syempre. Hindi natin tinitingnan yung time kung kailan. Kundi yung sa atin, tinitingnan natin dapat lagi tayong handa. Kaya sa end time, sa objective natin, ano sabi sa objective natin? Maging asin at ilaw. Pa din kahit na napapaligiran ng kadiliman hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon natin. Kaya napakahalaga niyan sa mga huling araw. So, bago magsimula, may tanong ako sa inyo. Ayan. What is a woman? Ayan. Madalas yung ba naririnig yung mga ganyan tanong? Hindi. So kami lang pa nakakapanood ng what is a woman? Ay madalas na dinedebate ng mga nagiging debate sa debate pag nanonood tayo ng mga sa media. Dinedebate na yung mga pinagtatanggol, what is a woman, tapos pinagtatanggol ng mga bakla. Ayan, mga dinedepende nila, woman din sila. Diba? Yung mga nakikipag-debate. At isa sa mga debater natin dati, si Charlie. Ayan, tsaka iba pa, na marami rin na nakikipag, di man debate, pero they're explaining na ano talagang pagiging babae. Yan. Although, kasi kaya ako natanong what sa woman, medyo malapit sa woman yung topic natin ngayon. Although, marami ng tinapik, sino bang matindi ng Women's Align? Mga kababaihan, ayan. Although, medyo puro sa kababaihan yung topic natin, kaya medyo, ayan ang tanong. So, ang keywords natin ay sa Matthew 24, verse 7 to 9. Hello? Okay, sa Matthew 24, verse 7 to 9. Kung babasahin natin, sabi rito, tulad ng nasasad sa title natin, the nation will rise against nation, ang mga bansa ay lalaban sa kapwa bansa. Tandaan natin yung bansa na word Ang bansa ay lalaban sa kapwa bansa. At ang kaharian, laban sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang lugar, lahat ng ito'y simula pa lamang ng mga sakit ng panganganak. Pagkatapos kayo ay bibigay upang usigin at ipapapatay. At kayong lahat ay kamumuhian ng mga bansa dahil sa akin. Kumbaga, ito yung verse na to, although na-explain na ata ng mga nagtuturo, na dito tinanong ng mga apostle, si Jesus, na kung kailan yung sinasabi niyang mga huling araw, na mga huling araw, yung madaling sabi, in times, kung kailan daw. And ito yung yung buong chapter na to, yung sinagot ni Jesus. Yan, sabi dito, maraming, kung titingnan natin, ang mga bansa ay
lalaban sa kapwa bansa, kung titingnan natin, iisipin natin, parang literal na bansa. Tama ba? Bansa. Ano ba yung bansa? Ano ba yung Pilipinas? Kung isipin natin, literal na bansa na Pilipinas, laban sa China. Yan, mga ganun. Philippines, laban sa China. Parang ganun yung naiisip natin. Tama ba? Pero kung titingnan natin yung original word ng bansa sa English, na ano ba English ng bansa? Nation. At titingnan natin yung original word, makikita natin ang salitang ethnos. Sige, next page natin. Naiba na ba to? Naiba. Ito ba yung ano? Ba't di kita? Ito, ayan. Kung titingnan natin, kasi ang original word ng Bible is, ano po? Ano ba yung original na language ng Bible? Sa New Testament, Greek. In Old Testament, Hebrew. Tama. Sa Greek, kung titingnan natin yung original word, is the word ethnos. Ayan, English translation ng ethnos is nation or people or group, multitude, tribe, or caste. The specific meaning depends on the context. It refers to a group. It refers to a broad group of people in biblical context. Pero kung may tataas pa, sige, itaas na lang. Kung totoo yung sabi rito, ethnos, maganda kasi yung isa ko yun eh. Yung sabi rito, it's a group of people. Pag sinabing ethnos, it's not just a nation, but a group of people. Ano yung group of people na to na nagsasama sila ng Ito sa akin nakasulat. Ito. Sabi rito, the Greek word ethnos, translate to in English, it refers to a group or individual bound a common identity. A group of people with a bound a common identity. Ano yung common identity? Yeah. Na merong iisang parang layunin. Common, pero sila. Iisang pinaglalaban. Sabihin, hindi lang siya pala literal na nation. Kasi yung iniisip natin na nation versus nation. Meron naman na kasi kingdom versus kingdom, di ba? Nakasulat sa second, Pero ang ethnos is, ayun nga, hindi lang siya estado or country, pero a group of individual na same na pinaglalaban. Yan. It's either laban sa lahi or tribo, laban sa mga tribo, or grupo, laban sa mga grupo. Nagigets natin, ibig sabihin ng nation. The word from ethnos, naintindihan natin, nation. Sa generation kasi natin, ngayon, ano na ba tayo? Generation ng Gen Z. Ayan, sabi dito, sa generation ng Gen Z, nakapokus na daw yung mga tao, hindi ko sabihin Gen Z, pero sa generation ng Gen Z, nakapokus na daw yung mga tao sa mga identity politics. Kung siya sabi kong common identity, nakapokus sila sa identity politics. Ano yung identity politics? Na, ayun nga, na nagkakaroon ng nagkakabuo sila ng isang grupo na mayroong pinaglalaban. Kaya nagiging identity politics. Nagigets natin. Naunawaan ba? Medyo yung pinag-usapan kasi natin eh. Kaya sana maunawaan natin. Ayan. Na pag sinabing identity politics, kasi di ba sa mga eleksyon, kaya naging politics, di ba? May mga plataformang pinaglalaban. Kaya naging politics. Ngayon, ito sa mga group of people na identity politics, may pinaglalaban din sila na grupo nila, na paniniwala nila, pinaglalaban nila sa bansa nila o sa batas, parang pinapabatas nila. Para mas maunuan natin, bigyan natin ng sample. Next. Okay, so down. Hindi. Isang picture na lang, hindi kasama yung slide. Okay, siya mo na. That's fine. Hindi, yung picture na lang na marami. Isa-isayin na lang natin. Ayaw. Yun. Ito yung example natin.
Ay, isa lang. Nawala ulit. Yung, nakita niyo yung black and white picture na women's liberation nung araw, noon panahon, di ba? Na ano yung sinusulong nila? Patas, patas sa mga kalalakihan. Ay yung nakalimutan ko lang homes, basta. Basta yun yung sinusulong nila na patas para sa mga kalalakihan. Kasi nung araw, merong mga kalalakihan o parang nagiging individual na masculine, mga kalalakihan, na sobrang abuso yung ginagawa nila sa mga babayan. Na tingin nila sa mga babayan isang kasangkapan or bagay lamang at parang slave ang dating sa kanila. Kaya nabuo ang women's liberation. Naintindihan natin nung araw. Kaya ngayon, nagkaroon ng pagtalo dyan na tamang pantay para sa mga babae at lalaki. Di ba? Nung araw, ganyan nangyari. Pero ngayon, parang pareho patas dapat. Hanggang sa pinaglalaban nila, hanggang sa panahon ngayon, dumadami yung mga ganong grupo nagtatalo-talo. Tapos hanggang sa dumating na yung next, dumating ngayon, dumating na yung mga ganyan na naging mga feminists, di ba, mga kababaihan, mga feminists natin, na hanggang sa dumating ang LGTB na kinalaban na din nila, kasi may, LGB, ano sabi ko kanina? Lugaw to kababoy. Sorry. Basta yun, LGBT. Ayan, LGBT+. Sorry. Hanggang sa dumating yung mga LGBT na tipong natapakan yung mga kababaihan, di ba? Na tipong kasi gusto mangyari ng pinaglalaban ng mga LGBT. Gusto nilang paglaban na patas para sa mga kababaihan, di ba? Although mga sogi na yun, naalala ko nung araw, sogi bill ba yun? O pogo, ano ba yun? Sogi ba o pogo? Sogi Sogi bill, yeah. Yung mga patas na kababaihan, naalala ko, pati even the transgender, di ba? Pag transgender, yung tipong medyo babae na itsura nun, di ba? Yung wala nang talong, ngayon, di ba? Wala nang ganun. Na trans na ganun. Kasi ang nangyari, may times din pala na share lang ni Pastor Warwick na nagkaroon ng sa isang athlete o yung laban sa volleyball ba yun? Ayan, sa volleyball na naging kalaban yung trans women, laban sa babae. Syempre, iba yung genes ng talagang lalaki talaga. Kahit sabihin mong kahit na isang damakmak na pills yung inumin mo, at pero yung build ng mismong muscle mo is panlalaki talaga, talagang disadvantage yung mga kababaihan. Kaya nangyari, parang, nag-away sila. 10 minutes lang. Nag-away sila hanggang sa nagkontrahan. Nagagets natin. Yan. Hanggang sa dumating yung mga gusto ng mga kabaklaan, yung karapatan din sa CR, yung mga maton, patas na yung mga maton na gusto maki-CR din sa mga babae, na delicates, di ba? Maraming pwedeng magpanggap na lalaki, tapos CR ng babae. Tapos sasabihin, discrimination. Lakas makauton. Yan, di ba? Kaya anong nangyayari, ayun nga, talagang nagtatalo-talo din sila. Kaya talagang pinaglalaban. Then yung mga karapatan ng kababaihan din. Pero may mga karapatan, ano pa ibang grupo? Ito, yung mga group of politics, ano yung pinaglalaban nito? My body, my choice. Alam niyo ba ano to? Ito yung mga pro-choice. Sila yung mga pro-abortion. Nagets sa atin? Na may karapatan sila kung gusto nila ipalaglag yung bata o hindi. Kapag yung mga teenager na, kunyari, biglang nabuntis na ayaw nila, may right sila pinaglalaban na maging legal. Sa paglaban, may right silang ipa-abort na maging legal. Na which is, alam nating maling-mali, di ba? Even, sabi nga sa Bible, sa sinapupunan pala, kilala na tayo ng Lord eh. Sabihin, buhay na, alam na ng Lord. Sabi, wala tayong right choice na patayin yung nasa sinapupunan. Yan. Although maraming explanation, maraming matatalinong mga nakikipaglaban, pero meron din matatalino na dinidepend yung truth, na talagang kahit cell pa lang yan, buhay na yan. Yan. Although, di ko na-explain yung mahabang usapan. Ang pinupoint ko lang, may mga grupong ganyan na pinupush na mali. Yan. Next, yan, alam naman natin mga Islam yan. Yan talagang natapik ni Tito Taneng, yung about sa mga Muslim.
na talagang kinakalaban ng mga Christian, di ba? And next, and atheists. Isa pa, sa mga talagang walang, ano ba atheists? Ano pinaniniwalaan nila? Walang Diyos, di ba? And lahat, minsan sila, mga naglalaban-laban yan. Pero in the end times, isa lang yung kakalabanin nila. Alam niyo kung ano? Mga Kristiyano. Kasi bakit? Kasi ang Kristiyano, ang pinaglalaban, yung truth at tama. Kaya ang mangyayari, lahat ng mga yan is lalabanan tayo mga Christian. Kaya nga sabi sa verse 9, pagkatapos kayo ibibigay at upang usigin at ipapapatay. At kayong lahat ay kamumuhian ng mga bansa. Ano yung bansa? From the word ethnos, mga grupo. Kamumuhian ng mga grupo dahil sa akin. Dahil pinaglalaban natin yung truth, yung katotohanan, yung tama. Naiintindihan natin? Yung ethnos na grupo. So ano kailangan natin gawin bilang isang Christian? Application number 1 natin, syempre, although nabanggit na siya last week ata, is maging faithful till the end. Sabi nga sa verse 13. Yan, sabi, ngunit ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Mateo 24, nakapaloob din siya dyan, verse 13. Sabi, paano magiging manatili? Tulad ng title natin sa series, ano yung series natin? Be a salt and light. And ano ba yung salt? Basahin natin sa Leviticus. Sabi sa Leviticus 2:13, lagyan ninyo ng asin ang lahat ng inyong handog ng pagpaparangal dahil ang asin ay tanda ng inyong walang hanggang kasunduan sa Panginoon. Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng inyong handog. Sabihin, yung asin daw is tanda ng pakikipagtipan natin sa Lord. Na mula nung naligtas tayo, is nagkaroon tayo ng tipan sa Lord. Kumbaga, nagkaroon tayo ng covenant nung tinanggap natin si Kristo. And ano ba ibig sabihin ng asin? Ang asin is pagpapatagal, preservation. Na dapat pinapatagal natin yung pakikipagtipan natin sa Lord. Nagagets natin asin, kaya binanggit ng be a salt. At ano yung light? Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw sa mundo. Si Jesus daw ang ilaw sa mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Baga, become a light, be a salt and light, ikaw ang magbibigay ilaw. Baga, naging salt ka, kinikip mo, yung pakikipagtipan natin sa Lord, and magiging ilaw ka sa sanlibutan. Na ipapakita mo kung ano yung pakikipagtipan sa Panginoon. Kaya nga sinabi na personal, maging salt ka, at i-share mo yung light. Nagigets natin? At ikalawa, sa application, basahin natin yung verse. 1, 2, 3, go. Sabi, maging matalino tayo, gaya ng ahas. Dahil tayo nag-share, tama ba? Naghahayo tayo ng mga tao, pwede tayong makasalamuha ng mga taong pwede magtanong sa atin. Hindi lang basta salvation, for SL, alam natin, pero dapat meron tayong knowledge sa Bible upang masagot natin yung mga tanong na in case may magtanong sa atin. Kaya kailangan maging ahas. Kailangan maging sing talino ng ahas. Di ba? Pero kasing amo ng kalapate, which is hindi tayo nakikipag-debate, pero nag-e-explain tayo tulad ng kalapate. Hindi yung mataas yung boses mo, nag-explain ganito. Pero tulad ng mukhang maamo pa din, na nag-e-explain tayo tulad ng kalapate. Inosente, di ba? Sabi nga, maging tulad tayo ng batang inosente sa kasamaan. Pero maging isip matanda tayo sa pag-unawa. Dapat naiintindihan natin yung mismong salita ng Diyos. Kaya maging knowledgeable, aralin natin, hindi lang siya basta cherry pick verse tayo. Ano yung cherry pick verse? Na nakakita lang tayo ng verse, o yun ay paniniwala. Pero aalamin natin buong konteksto
sa Biblia. Kaya para in case na may magtanong sa atin, may ma-share tayo, ma-share natin yung tama. Hindi lang basta ano lang tayo. Kaya ano ba, sige, sample tayo, ano ba yung madalas na sa atin sa church natin? Yan, may madalas mapuna sa church natin. Hulaan niyo kung ano. Ano ba yung madalas mapuna sa church natin? Babaeng pastora. Alam niyo ba kung paano sagutin ng babaeng pastora? Ay, sagutin ng babaeng pastora. Alam niyo kung paano i-depend yung babaeng pastora? Alam ko na depend na naturo na sa mga Women's Align, yung paglilingkod sa Lord, di ba? Na may karapat na yung right. Pero yung babae na nag-head ng pastora, kaya niyo ba i-depend yan? Dalawang verse ang binabanggit nila. 1 Corinthians 14 and 1 Timothy 2 na sinasabing manahimik yung mga babae, di ba? Ayun lagi nilang binubukang bibig. Pero alam niyo ba yung context kung bakit sinasabi yun? Una natin tatanungin sa kanila, sino nagsulat noon? Context na yun. Si Paul. Tama ba? Si Paul. Si Apostle Paul na nagsulat ng Corinthians at sinulatan niya si Timothy. Si Paul. Tatanungin natin, si Timothy may mga pinupuri siyang babae. Which is sila Priscilla. Sino si Priscilla? Is a teacher na pinupuri niya. Baga, teacher yun, ha? Baga, naglilingkod. Baga, nagtuturo. And sino yung asawa niya yun, Priscilla? Si Aquila. Dahil si Priscilla was a teacher na tinuruan niya si Apollos about Jesus. Kasi matalino si Apollos about Old Testament. Pero siya nagturo about Jesus. And parang kami ni Passion. Ako si Aquila. Ayan. Pero ang nabanggit, ang unang binabate ni Paul is si Aquila and si Priscilla. Inuuna niya si Priscilla, then follow up by Aquila. Which is, nung panahon, pag nagsusulat, kung sino inuuna, siya yung mas napupuri, siya yung mas nakikita. Nagigets natin? Parang kami ni Pastora, di ba, as a Christian, mas nakikita si Pastora bago pa ako, di ba, kasi, nagigets natin, ganun si Priscilla. Ayun yung binabati siya ni Paul, which is, nag-a-agree siya kay Priscilla na okay lang si Priscilla magturo. Tapos sino pa? Sino pa yung babae? Si Junia. Kilala niyo si Junia? Mababasa natin sa Romans 16:7 na binabati niya eto na lang. They were outstanding among the apostle and they were in Christ before I was. Baga na unang maging apostle, although may debate pa rito pero magulo, pero madaling sabi, kinukonsider na nila si Junia was being apostle. Like Paul, na nagtuturo. So, tatanungin natin, kung meron po palang Priscilla at meron Junia, bali, nagko-contradict pala yung sinasabi ni Paul? Nagko-contradict po ba yung sinasabi ni Paul sa pinagbabawal niya mga babae? No! Hindi nagko-contradict ang Bible kasi nga hindi nila binabasa yung text. Yung context, kung bakit sinasabi ni Paul yun. Nagigets natin? Kasi kung totoong bawal, bakit binabati niya yung mga naglilingkod na gano'n? Naunawaan natin. Kasi nga, may context kasi hindi binabasa. Like sa Corinthians, bakit niya pinipigilan sa Corinthians? Bakit pinipigilan niya ang kababaihan sa Corinthians? Kasi ang Corinthians chapter 13 and 14 is about speaking tongues. At ang mga babae, alam naman natin babae, malalakas ang boses. Pag nag-speaking tongues, kasi nagkakagulo sa speaking tongues Nagpuro speaking tongues, alam natin pag yung mga babae, di ba? Sino mas malakas ang boses? Pag nag-worship, si babae, sino mas madaldal? Gagawa ko to para pagtanggol kayo, Di ba, madaling sabi, mas malakas yung mga babae. Ay, mas malakas yung babae. Mas maiingay yung babae, magulo. Nagkakagulo ko sa church. And sinabi ni Paul, kaya pag may pumasok na first-timer at nakita yung mga babae, sabay-sabay lahat ng babae, nagkakaganon, may bagong pumasok, ano iisipin? Nababaliw ba yan? Ayun na sabi ni Paul sa chapter 14, mga nababaliw ata yung mga yan, di ba? Kaya nagkakagulo doon. Kaya nga nangyari, pinatahimik ni Paul yung mga kababaihan. Nagigets natin? Na manahimik muna. Kasi nga, kaya sila nagtatangs kasi, ano ba yung pagtatangs? Para di ba, ayun yung language, Lord, para maka-receive tayo ng message. Kaya nangyari, magpasakop kayo sa mga kalalaki, sa mga asawa nyo. At tanungin nyo na lang, magpasakop kayo sabihin, magtanong na lang kayo sa mga asawa nyo kung ano yung mga revelation ng Lord.
Kaya manahimik, yung mga kababayan, mag-submit na lang kayo sa lalaki at ang lalaki na bahala. Hindi niya binawalan mag-message, hindi niya mag-lead. May kaguluhan kasi nangyari. May oras pa ako. Nagigets natin, kaya maging knowledgeable. Hindi ko na share yung kay Timothy. Time's up na ako. Pero kay Timothy, ano talaga, okay lang. Kay Timothy, ano ba naman, iba na may context of Timothy. Kung bakit, may context din kung bakit nasabi ni Paul yun, na pinagbawal niya. Kung babasahin natin sa Timothy, 1 Timothy chapter 1, nababasa natin yung kaguluhan doon. Kaguluhan doon is Paul's teaching at yung mga nagkakagulo din sila sa mga pataasan ng mga ninuno nila. Na mas mataas yung ninuno ko, kaya mas banal ako. Ang ninuno ko si Jose. Ang ninuno niya sila Juda. Kaya ang nangyayari, nagkakanya-kanya sila ng mga ninuno, inaalam nila kung sino yung ninuno nila, kasi para sa kanila, mas banal yun. Kaya nga, kinat yun ni Apostle Paul, na wag na kayong ubos oras yun. Hindi kailangan yun. Pantay-pantay na lahat. Kung babasahin niyo yung buong chapter 1. At kaya ba't sinabi ni Apostle Paul na manahimik din mga babae at wag magtuturo? Dahil sa Timothy, di ba nga, talagang yung mga babae, di ba, sabi ko nga, maiingay, madadal, sila yung mga madaling makareceive ng false teaching. Bagay yung mga babae, sa old is hindi nakapag-aral. Di sila pwede mag-aral. Sa old, kaya wala silang pag makarinig sila rito ng mukhang totoo, dito. Next naman, dito na naman, okay, tama to, nagigets nyo? Kung makaano lang sila kung saan tama. Which is na nakakagulo sa church. Dahil nga walang knowledge yung mga kababaihan ng araw. Unlike sa mga kalalakihan, sa teaching. Kaya unang madaling nadadali kaya nga sinabi ni Paul sa chapter 2 na manahimik ang mga babae dahil ang unang nagkasala, sino? Si Eva. Kasi nga sila yung unang nagkakasala, sila yung unang madaling magkasala. Kaya pinapatahimik ni Paul yung mga kababaihan ulit. Nagigets natin? Kaya nga inilitulad niya na si Eva yung unang nagkasala, di ba? Sabihin siya yung madaling unang magkasala. Kaya pinapatahimik niya yung mga kababaihan kasi nga kumakalat yung teaching. Hayaan natin mga kalalakihan lang para maging maayos. Kasi mga madaling mag-chismis sino. Sorry, pero inano ko kayo yung para magkaroon tinatama ko. Pero di ba nung araw sino yung mga chismosa, di ba? Madalas, di ba, mga babae, di ba? Kaya tinatama siya. Nagagets natin sa Corinthians and Timothy, dalawa lang naman yan eh. So ayun lang yung point ko. Dapat alam natin yung konteksto. Paano natin ide-depend? Kasi magkakaroon ng contradiction kapag pinagbawal natin yung mga kababaihan eh. Contradiction sa sinasabi ni Paul eh. Naunang pa natin. Ayun yung sinasabi ko na dapat may knowledge po tayo sa Biblia. Hindi naman siya pinagyayabang natin, pero alam natin yung katotohanan, yung truth. Nagigets po natin? Kaya dapat, sa pagbabasa natin Biblia, alamin natin, gawin natin yung 4 W's. Lahat ba gumagawa ng 4 W's? Bakit sinulat? Ano ba yung context na to? Kaya po, ayun. Kaya ang conclusion natin, sige, conclusion na tayo. Habang dumarami ang nation, ano ulit yung nation? Bansa. O ano yung sa Greek word? Ethnos, and it's a group of people, kung titingnan natin. Piliin natin manatili sa nation ng Panginoon hanggang sa huli, which is yung number 1 pa rin natin. Maging faithful tayo till the end. Amen? May nauwa naman po ang bawat isa natin. Ayan. God bless po everyone. Yes, salamat po, Brother E. Brother Ezra. So, sino po dito nagulantang na kailangan pala natin maging matalino sa pagbabasa ng Bible? So, gusto ko lang din dugtungan yung sinabi ni Ezra, kaya kailangan maging knowledgeable tayo. Kasi may mga tao na gumagamit ng Bible verse na para lang magawa nila yung gusto nila. For example, may nabasa sila sa Bible, favorite dati nila Ezrang pag-anahin yun eh. Huwag mo ikang kalimutang uminom ng alak. May nakalagay kasi sa Bible na ganun, di ba dati? Saan yan? Sa Timothy din yan, di ba? So ngayon, may mga manginginom, nakalagay sa Bible, huwag daw natin kakalimutan uminom ng alak.
So paano natin sasabihin niya na bawal talaga yun? Kasi that time, sinabi ni Paul, kasi may sakit si Timothy sa tiyan. Si Timothy po ay may sakit sa tiyan. And ang wine ng araw ay merong, ano yan? Fermented, tsaka, ano isa? May alcohol, yung isa may alcohol, yung isa wala. Parang gano'n. So, tsaka meron siyang sakit sa tiyan, kaya sinasabi yun ni Paul sa kanya. So, hindi yun para maglasing. Baka mamaya, uy, nakalagay pala sa Bible, pwedeng uminom. Inom na ako. Di ba? Ganon. So, malalaman natin that time na may mga tao na ginagamit yung Bible verse para lang masunod yung gusto nila. Mostly din yung mga sa generation natin ngayon, kaya nagkakaroon ng relationship sa pagitan ng babae-babae, lalaki-lalaki. Kasi sabi daw sa Bible, is love your neighbor. Mahalin daw natin yung ating kapwa. So, sabi nila, minamahal lang naman nila yung kapwa nila kasi nakalagay yun sa Bible. Pero yung love na yun ay hindi yun yung love talaga na between sa tawag dito sa opposite. Magkaiba kasi yung love sa opposite talaga, sa same sex, di ba? So ang gusto ng Panginoon yung unconditional love talaga, hindi yun yung love na mag-asawa. So kaya hindi talaga dapat yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kasi nakalagay naman yun sa Corinthians na wala daw bahagi. Pwede ba flash yun? Saan yun sa 1 Corinthians 6? Something yun na pakilagay nga po sa ating screen. Para lang din kayo, pag meron kayong naka-debate na or meron kayong nakasalamuhan na something na member ng LGBT o LGTB nga, ni Ezra. So, baka lang meron kayong sakaling maka-encounter na mga ganong instances, mahayuan ninyo. At least meron kayong verse or meron kayong pang-depensa. Kaya nga sabi ni Esa, dapat nagbabasa talaga tayo ng Bible. Nasaan na po yung verse natin? So dapat meron tayong, alam natin kung paano natin i-defend yung truth. Kung napapanood niyo po si Charlie Kirk, di ba pagka meron siyang ka-debate or may ka-dialogo siya, na-defend talaga niya yung truth. Sabi dito, hindi ba ninyo alam na ang makasalanan, Hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Yung kasalanan. So ito yun. Sabi niya, hindi nyo ba alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? So huwag niyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa anto. Ito. Ano ba yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? Baka mamaya meron tayong mga makausap na paano nyo i-defend na bawal talagang sumamba sa Diyos-Diyosan. Nakalagay sa verse na yun. Wala daw bahagi sa kaharian ng Diyos, sumasamba sa Diyos. Nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, at ano yung kasunod? Naglalasing. So paano natin i-defend? Bakit nakalagay sa kabilang verse? Ito yung sinasabi ni Esa, dapat alam natin yung context. Bakit may nakalagay na verse na pwede kang uminom ng alak, huwag daw kakalimutan uminom ng alak, pero nakalagay dito, mga naglalasing, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, pinapainom lang ni Paul, that time, si Timothy, kasi nga meron siyang sakit sa tiyan. Wala namang tayong sakit sa tiyan. Tama ba? Wala tayong sakit sa tiyan. Anong meron sa ating sakit, di ba? Nauuhaw tayo sa alak. Naglalasing ng lalait ng kapwa o ng daraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So kapag wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos, saan ka may parte? Saan ka kabahagi? Sa impyerno. Kasi dalawa lang naman yan Langit siya ka-impyerno So pag sinabing ganito, wala talagang bahagi itong mga to. Wala talaga. So kasi nga, ngayon sabi nga yung salt and light, kasi ngayong generation ngayon, sabi nga sobrang iba na. Actually, maraming nagsasabi kakaiba na yung generation ngayon, pasama ng pasama, iba na ugali ng mga tao. Naalala ko nung namatay si Charlie Kirk, may mga nagdiriwang talaga. May ini-interview, ano ka naramdaman mo nung namatay si Charlie? Happy daw siya. Diba? Masaya daw sila. Kasi bakit sila nagsasaya? Kasi mayroong isang taong na tingin nila na napatay nila kasi alam nilang yun yung tatalo sa kanila Yung tao kasi na yung nagde-defend talaga ng truth, sinasabi talaga niya yung katotohanan. Kaya sila, parang dahil kay Charlie Kirk,
yung mga taong iba, yung mga nakikinig sa dialogo nila, naniliwanagan, ay, oo nga, no, hindi nga pala dapat to, hindi pala to dapat. Ngayon, dahil napatay nila si Charlie Kirk, parang feeling nila, magtatagumpay sila kasi meron silang napatahimik na isa. Pero hindi nila alam, lalong nagliyab yung mga Kristiyano after nun. Diba? So, yung sinasabi natin, habang padilim ng padilim yung mundo, dapat mas nananatili tayong maliwanag. At hindi lang basta tayo mananatiling maliwanag. Yung pagliliwanag natin, dapat nga may knowledge. Hindi tayo, ang ibig sabihin ng pananatiling nagliliwanag sa mundo, hindi lang yung pananatiling Kristiyano ka. Yun po yung pananatili na nag-share ka talaga ng truth sa iba. Kasi ang pagiging ilaw talaga, paano mo masasabing ilaw siya? Pag bumukas siya. Di ba? Yung pag sinabi mo paano mo mapapakinabangan yung ilaw kapag bumukas siya, pag may liwanag siya, tama. Pag nagliwanag siya. Pero ang ilaw na ilaw lang at walang liwanag, wala yun. Pag ang Kristiyano lang at walang liwanag, wala din yun. So paano tayo nagiging liwanag kapag nagpunta tayo sa madilim? Diba? Meron bang flashlight na ginagamit sa araw? Meron bang bil tayong flashlight, gamitin natin pagtanghali. Diba? Hindi mo magagamit kasi maliwanag, diba? Saan ginagamit ang flashlight? Sa dilim. So saan ginagamit ang mga Christian? Saan? Sa mga madidilim, sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Eh syempre kapag lumabas tayo nga sa labas sa mundo, meron talaga tayo makakalaban. Meron tayong makakasalamuhan na hindi talaga aayon sa sinasabi natin. Ngayon, dapat alam natin kung paano natin didepensahan yun. Amen po ba? Alam natin kung paano ipagtatanggol si Lord. Sino po dito handang lumabas at ipagtanggol si Lord? Tatanungin natin si Tita Marina. Marina, may nagtanong sa kanya, Marina, paano, totoo ba yung Bible? Paano i-defense ni Tita Marina na yung Bible galing talaga sa Lord? Sige, tanongin mo yung katabi mo, paano mo papatunayan na totoo yung Bible? Di ba? Lalo itong mga yung mga, alam niyo po yung ngayon sa generation ngayon, kaya nasabi kong sobrang sama na. Kasi may mga taong mostly kalaban ni Charlie, yung mga babae, yung mga lalaki sila, pero ina-identify nila yung sarili nila bilang babae, kahit lalaki sila. Diba? Maraming taong dinidepensahan yung ganun. Kaya kong i-identify yung sarili ko na bilang babae. Kahit lalaki sila. Pero hindi iyon. Dalawa lang talaga ang nilikha ng Panginoon. Babae lang at lalaki. Iyon yung sumobrang, tawag sa spirit na yun? Yung binabaloktot yung katotohanan. Ayun, pervert spirit. Binabaloktot nila yung katotohanan. Na talaga namang, kahit bali-baligtarin natin ang mundo, babae at lalaki lang talaga ang nilikha. Kapag merong, di ba merong tinatawag na yung mga fossil ba tawag, yung mga buto ng tao, pagka in-examine yun, lalabas yun. Kasi sa LGBT ko, L, G, B, T, Q, Q+, Pro Max, 36 gig RAM, ayan. marami silang gender. Akala natin dati, yung bakla at tomboy lang. Akala natin iyon lang. Pero marami na sila ngayon. Marami na silang klase na kaya nilang i-identify yung sarili nito na ganyan-ganyan. Pero in the end, kapag namatay lahat ng tao at tines yung mga buto na yan, dalawa lang ang lalabas dun babae at lalaki. Iyon yung hindi nila maintindihan. Dahil gusto lang nilang masunod yung sarili nilang kagustuhan. Walang nilikha na babae na napunta sa katawan ng lalaki. Tandaan po natin yung maigi. Walang ganon, hindi magkakamali si Lord. Na ganun ka, ay sorry, mali yata ako nang lagay kay Bakit ba nailagay ko dun? Sobrang talino ni Lord. Pati yung sinasabi ni Ezra kanina na yung sa abortion. Ang ganda nung sinabi ni Ezra, nasa sinapupunan pa lang daw tayo, kilala na tayo ni Lord. Ang ganda nung ngayon kasi na-realize yun, kasi di ba dinedefend din ni pro-life kasi si Charlie. Ayaw niya ng abortion. Di ba? Ibig sabihin kapag nasa sinapupunan pa lang tayo, kilala na tayo ni Lord, meron tayong identity. Diba? Alam na ni Lord na tayo yun.
So, di naman sinabi sa Bible na nung pinanganak kakilala na kita. Hindi, nasa sinapupunan pa lang tayo. Ibig sabihin, pinagbubuntis pa lang tayo, kilala na tayo ng Panginoon. Meron ng life sa atin. Kaya hindi tama yung abortion talaga. So, kaya lang, sa ating as Christian, dapat kaya natin yung depensa. Amen po ba? So, nangangailangan ang Panginoon ng mga tao na kayang i-defend yung truth at kayang manatili. Alam niyo po, sa padilim na mundo, may mga ibang Christian din na natatangay na sa mga ganong katuroan. Meron na nga mga pastor na nagkakasal ng same-sex. Pastor yun, ha? Meron ng LGBT church ba yan? Meron ng church na LGBT. Pastor ang tumatayo sa harap. So meron may mga tao na natangay na. Kaya nga sabi ni Ezra kanina, yung manatili tayo hanggang dulo na hindi tayo matatangay ng ganong katuruan. Amen po ba? Na hindi tayo matatangay hindi tayo mapapa-oo ng sanlibutan na pwede yung ganito. Amen po ba? Handa po ba tayong tumayo para sa Panginoon? Sige po, lahat tayo ay tumayo. Alam niyo po, kung iisipin natin, parang, ang hirap naman kasi parang, antay ko pa lang aaralin para lang i-defend yung truth. Alam niyo po, ito pa isa, kaya natin gustong ipaalam yung mga ganitong bagay, lalo sa mga members ng LGBT or sa mga pro sa mga abortion. Kasi gusto nating maligtas sila Yun yung gusto nating iparating na hindi nila naiintindihan, na akala nila, tinatarget lang natin yung identity nila. Na inisip nila wala tayong respect sa kanila. Di ba, may mga ganun yung paniniwala nila. Iniisip nila hindi natin nire-respect yung identity nila. Pero alam niyo po, ang unang hindi rumespeto sa identity nila ay sila mismo. Kasi hindi nila nirespeto ang identity nila. And ngayon, gusto nila tayong idamay na dapat ganito rin yung tingin niya sa amin. So kung ang tingin nila sa kanila ay ganun sila, huwag na nila tayong idamay. Ganun lang yun, di ba? Pero gusto nila i-respeto natin sila. Pero sila yung unang hindi rin may respect sa mga tao. Gusto nila, kunwari parang ganito. Gusto ni Kuya Joey, kunwari si Kuya Joey, kunwari lang naman ay member ng LGBTQ, sabi niya kay Kuya Paul, dapat tingnan mo ako bilang babae. Kasi kung hindi mo ako titingnan bilang babae, hindi mo ako nire-respect. Pero ang unang hindi rumespeto ay si Kuya Joey. Kasi gusto ni Kuya Joey i-manipulate si Kuya Paul na tingnan siya as ganun. Diba? Sino yung mas walang respeto dun? Kung ang tingin ni Kuya Joey sa sarili niya ay ganun, huwag na niya idami si Kuya Paul na kailangan ganito pa rin yung tingin niya. Diba hindi ganun yun? So, kaya gusto natin matama yung mga ganong maling katuroan kasi mahal natin sila. At nakalagay nga sa binasa nating verse kanina, wala daw bahagi sa kaharian ng Diyos yung mga gumagawa ng ganon. Amen po ba? Paano pag may nagtanong sa inyo, paano po kung bakla at tomboy nagkatuluyan? Hindi na siya pasok sa same-sex, di ba? Tama ba? Hindi na siya pasok sa same-sex marriage. Pero bakit may question pa din? Kasi kapag ikaw ay gay, kahit nag-asawa ka na ng tawag dito, ng tomboy or babae, I believe meron pa rin something sa puso niya na attracted siya sa kanyang same-sex. Diba? Ganun. Kaya nga siya naging ganun kasi yun yung naging identity niya. So mali pa din. So kailangan inaayos pa din yung identity natin. May mga testimony dating bakla, pero ngayon naging lalaki na talaga. Inaalis talaga nila yung desire nila sa kapwa nila lalaki. And sa babae din, inaalis talaga nila yung desire nila sa kapwa nila babae. So ngayon po, bilang mga anak ng Diyos, naisip natin parang may hirapan tayong mag-defend. Pero tandaan niyo po, aralin niyo lang yung salita ng Diyos at si Holy Spirit na po yung bahalang tumulong sa atin. Tutulungan tayo ni Lord na depensahan yung katotohanan. Diba? Kaya niyo po bang mag-stand sa school? Sino man nag-aaral dito? Ayan. Ito po, mas maganda to sa school pa lang, mag-stand na tayo, di ba? Nag-stand na tayo, alam na natin, dapat tayo yung mga youth na kayang tayuan yung katotohanan na hindi tayo nakikiayon doon. Kaya nga nung minsan nasa BSU kami ni Krisha, si Krisha kasi nagtuturo sa BSU. Nakita ko, ala naman dati yun, pero nagkaroon ng yung pedestrian lane na rainbow. Sabi ko, wala to dati Pero dapat yung pamunuan nito, kung talaga hindi siya nag-agree doon, hindi niya papayagan yun. Diba? Nalala ko sa Amerika, may mga tinanggal na pedestrian lane na LGBT doon
Diba? So, ganun yung pagtayo. Talagang kailangan mong tayuan yung katotohanan sa school, sa trabaho, sa lahat kung nasaan man tayo, kaya nating depensahan yung katotohanan. Amen po ba? Sige po tayo ay pumikit lahat at tayo manalangin. Lord, sa oras po ito, Lord God, hinihingi po namin sa iyo, Panginoon, yung talino, Panginoon. Lord, turuan nyo kami sa amin pong pagbabasa ng Bible. Sa amin pong pag-aaral ng salita mo, Lord, bigyan nyo kami ng talino, Panginoon. Maging wise kami as a serpent, Panginoon, kapag kami ay nakikipag-usap sa ibang tao. At maging mahinahon, Panginoon, na gaya ng kalapati, Panginoon, para depensahan ang katotohanan, Panginoon. Lord, hindi po namin to kaya kung wala ka, Panginoon. Kaya hinihiling po namin ang tulong mo, Panginoon. Para, Lord, madepensahan namin, Panginoon, yung katotohanan ng salita mo. Lord, tulungan niyo yung generation na ito na tumayo, Panginoon. Alisin niyo, Panginoon, yung mga takot sa aming puso, Panginoon. Yung pag-aalala, Panginoon, na makalaban namin yung mundo na ito, Lord God. Pagkat yung mundo na ito, Panginoon, ay kalaban mo, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na may mga mahihirap na struggle na pwede kaming makasalamuha, Panginoon, sa paghahain namin. Pero, Lord, naniniwala kami, kasama ka namin, Panginoon. Lord, mahirap man pero kung nagawa mo ito, Panginoon, kaya rin namin itong gawin, Panginoon. Kung nagawa ito ng ibang tao, kaya rin namin itong gawin, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na as a church and maging lahat ng church, Panginoon, na mawala po sa kompromiso, Panginoon, pero manatili sa katotohanan mo, Panginoon, in Jesus' name. Nire-rebuke po namin yung fear in the name of Jesus. In Jesus' name. Nire-rebuke po namin lahat ng takot, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. At nagdedeklara kami ng courage, Panginoon, ng katapangan, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, na ipaglaban ng katotohanan, Panginoon, ipaglaban ng salita mo, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, dahil alam ko, Panginoon, alam namin, Panginoon, kasama ka namin sa laban na ito. Hindi kami lalaban na mag-isa, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon. Salamat sa gabi ito, Lord God. At dalangin ko, Panginoon, na sa buhay ng bawat isa, sa na-receive namin na word sa gabi ito po ay dali namin, maging salt and light kami, Panginoon. Saan man kami naroroon, Panginoon, kami maging asin at kami ay magliwanag, Panginoon, sa madilim na mundong ito, Panginoon. Maraming salamat at ikaw po ang maitaas sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. By the way, bago lang tayo mag-activity, yung sinasabi ni Ezra kanina, di ba, yung depensahan natin yung babaeng pastora. Alam niyo po yung, sino po nakakaalala ng story sa balon, nakausap ni Jesus? Sino nakakaalala nun? Yung meron siyang nahayo ang babae sa well. Babae yun, di ba? Pero alam niyo po, nung bumalik siya sa lugar nila, yung buong lugar nila nakakilala dahil dun sa babae na yun. Marami nakakilala, nalala ko din, sabi na nga ni Kuya Joey, kung wala po kaming babaeng pastora, wala kami ngayon dito. Diba? So yung babae na yun sa well, nung nakilala na si Jesus Christ, shinare niya yun sa ibang tao. So hindi talaga bawal magsalita ang mga babae tungkol sa Panginoon. Amen ba? Yung buong lugar na yun, nakakilala dahil sa babae na yun. At hanggang ngayon, pinipreach yun. So kayo po, maghanap lang kayo ng partner nyo, kahit one-on-one lang. So kahit maganda sana lumat bago para lumat bago, ayan. Ngayon, magdidepensahan natin ngayon. Okay. Ano yung idea? Paano nyo didepensahan ngayon? Ayan. Doon na lang tayo sa yung isang nabanggit ni Ezra kanina. Yung atheist. Salamat po pala sa mga nakasama namin sa online. See you po sa ating Sunday service. Ang ating pong first service ay 7:30 and sa ating second service ay 10 a.m. So God bless po sa inyo. Comment niyo po yung natutunan sa gabing ito. Salamat po.